Sakay ng private plane, magkakasamang bumalik si Seryo at Seiko sa Pilipinas. Magkahawak kamay silang magkatabi sa upuan at nakasandal sa isa't isa. Hindi pa rin palagay ang loob ni Seiko nang malamang hindi natagpuan si Seichi sa lugar kung saan siya dinala. Pero umaasa siyang nakatakas at ligtas ito sa mga oras na yon. Nag-aalala ka sa kanya? Masuyong tanong ni Seryo kay Seiko. Habang nakayuko sa maamong mukha nito, balungkot namang tumango si Seiko sa kanagangat ng paningin. Iniisip ko kung saan siya nagpunta. Sana lang safe siya. Bakas ang pag-alala sa tinig nito kaya naman lihim na bumuntong hininga si Seryo. Malaki ang utang na loob niya kay Seichi dahil ito ang may gawa kung bakit nakatakas si Seiko sa kamay ni Elias at ni Mr. Chow. Kaya naman lihim niyang ipinangako sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi nahanap ng mga tauhan niya ang lalaki. Don't worry, I know he's safe. Kilala mo ang kaibigan mo kaya kailangan mo magtiwala sa kanya. Ani Seryo sa kahinapit ang bewang ng babae at mahigpit na niyakap. I'm so grateful to him because he saved you. Nagsisisi akong hinusgahan ko siya noon dahil lang sa nagsiselos ako sa tuwing nakikita ko kayong magkasama. Napaayos ng upo si Seiko dahil sa narinig. Ang tulad ni Seryo Reynoso ay nagsiselos? Is it true that you're jealous of him? Dahil nasabi na ni Seryo ang bagay na yon. Wala siyang nagawa kung hindi aminin ng totoo. Yeah, I'm jealous of you too. I'm so jealous. Pakiramdam ko mamamatay ako kapag nakikita ko kayong magkasama. Otomatikong nag-init ang pisngi ni Seiko sa narinig at wala sa sariling nakagat niya ang pang-ibabang labi. Ito na ba talaga ang Seryo na nakilala niya noon? Ibang-iba sa Seryo na nakilala niya 8 years ago na malamig pa sa North Pole, ang puso to lang pakialam sa kapwa. Napayuko si Seiko saka pinagsalikop ang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi siya makatingin kay Seryo dahil pakiramdam niya ay napapaso siya. I'm sorry. Hindi ko alam. She apologized. Of course, hindi mo alam dahil ako lang naman ang nakakaramdam nun. Seryo shook his head as he tried to hide his embarrassment. He had never been jealous in his entire life, especially when it came to women. He was used to women approaching him and flirting to get his attention. Pero nagbagong lahat nang makilala niya si Camille dahil doon siya nagumpisang makaramdam ng galit sa tuwing may kausap itong ibang lalaki. Lalong-lalo na si Elias. At first, he was in denial that he was feeling jealous. But as time went on, the anger he felt grew stronger and stronger when he saw her talking to another man. Because he wanted her attention to be solely on him. Bakit parang galit ka? Tanong ni Seiko nang marinig ang sagot nito. Hindi pa rin siya makatingin sa lalaki at nanatili lang siyang nakayuko. I'm not mad. I just want to say that you've always been very insensitive. Hindi mo napapansin na halos patayin ko na sa tingin si Elias sa tuwing nakikita kong magkasama kayo. Ani Seryo, na bahagyang lumukot ang mukha ng maramdaman na kumirot ang kanyang ulo. Hindi ko naman sinabing magselos ka. What can I do? Hindi ko alam na selos na palang nararamdaman ko noon. In fact, when it comes to you, everything I feel so new to me. I had no idea that I already love you and that all I felt before was jealousy. Kung kanina pisngi lang ni Seiko ang nagiinit pero ngayon ay buong katawan niya na, ay parang sinisilaban. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na parang bang may kabayong nag-uunahan doon. Why are you so honest? Nautal na tanong ni Seiko sa lalaki. The truth is, Seryo is also ashamed of what he says. He feels like he's back to being a teenager, confessing his feelings to his crush. Pero matagal niya nang gustong sabihin ng mga bagay na yun kay Seiko, kaya ngayong makahanap na siya ng magandang chance. Kaya bakit hindi pa niya lubos-lubosin? Matagal ko nang gustong sabihin sa yung mga bagay na to, kaya makinig ka lang sa akin. Pagpapatuloy ni Seryo, kinalas niyang kamay sa pagkakayapos sa bewang nito at muling ginagap ang malambot at mainit nitong kamay. Hindi pa rin makatingin sa kanya si Seiko kaya hinayaan na lang niya ito at saka ginawaran
ng masuyong halik sa buhok. I didn't really know what love really meant back then until you came into my life and changed everything. Puno ng damdaming wika ni Sergio habang mahigpit na hawak-hawak ang kamay ng babaeng pinakamamahal. Before, I didn't care about anyone else because the only thing that mattered to me was myself and my business. But everything changed when you came into my life. Hindi ko inakalang magmamahal ako at papangarapin kong magkaroon ng sariling pamilya kasama ka. Namagitan ng mahabang katahimikan sa pagitan ni Seiko at Sergio at pawang tibok ng kanilang mga pusong tanging marinig na mga sandaling yon. Magkahawak ang kanilang mga kamay na hindi nagbibitiw kahit pabahagyaan na itong nagbabasa dahil sa pawis. Mayamay na patingin si Sergio nang kumala si Seiko sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Hindi pa rin ito makatingin sa kanya ng mga oras na yon at napako lang ang mga mata sa labas ng bintana. Kung ganon, magpakasal na tayo. Maya-maya saad ni Seiko sa mahinang tinig. Napakunot noo si Sergio. Tama ba siya ng pagkakarinig o guni-guni niya lang yon? Niyayaya ba siya nitong magpakasal? What did you say? Tanong ni Sergio sa babae. Sa pagkakataong iyon ay nag-angat ang tingin si Seiko sa lalaki at kitang-kita ni Sergio na pulang-pulang mukha nito dahil sa matinding hiya. Nagtaka pa siya nang makitang tila may dinukot to sa bulsa ng suot nitong jeans. I said, let's get married. Ani Seiko na bagaman hiyang-hiya sa ginawa ay mas pinili niyang sundin ang tibok ng kanyang puso. Are you serious? Hindi na naituloy pa ni Sergio ang sana'y sasabihin ng makitang isang maliit na pulang box ang inilahat ni Seiko sa kanyang harapan at binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makitang isa itong pares ng white diamond ring. Lagi niya itong dala-dala dahil gusto niya na siya mismo magsasabi ng bagay na yun kay Sergio. Wala siyang pakialam kung siya man ang babae. Bastang alam niya, mahal na mahal niya si Sergio at ayaw niya na itong mawala pa sa kanya. Mr. Sergio Reynoso, will you marry me? Buong damdamin na tanong ni Seiko sa lalaki at dahil may kalakasan ng pagkakasabi niyang iyon, kaya maging si Victor at Alex ay napatingin din sa dalawang magkasintahan. Yes na bro, patay na patay ka rin naman sa kanya. Pagbibiro ni Victor kay Sergio. Sir Sergio, sumagot ka na dahil baka magbago pang isip ni Miss Seiko. Segunda naman ni Alex. Dahil sa mga narinig ay hiyang-hiya si Sergio at walang ibang nasabi ko hindi. Bakit inunahan mo kung mag-propose? 3 araw na nakabalik sa Manila sina Sergio at Seiko pero dahil hindi pa mabuti ang lagay nito at ipinayo ni Victor na manatili pa sa ospital ang lalaki para maobserbahan. Ngunit kapag wala namang nakitang problema ay maaari na rin itong umuwi sa bahay para doon magpahinga at magpagaling. Samantala, nakauwi na sa mansyon si Seiko. At kahit hindi man maganda ang pinagdaanan niya, ay sinikap niyang bumalik sa trabaho. Pero syempre, laking pasasalamat pa rin niya kay Seichi dahil nakakauwi siya ng ligtas at walang anumang galos sa katawan. Dahil na rin sa tulong nito, speaking of Seichi, sa kabutihang palad ay natagpuan to ng kanyang daddy at kuya Kyoto. Wala siyang kaalam-alam na nagpunta pa lang mga to sa China para iligtas sila. Pero dahil wala na siya bago pa dumating ang mga to ay si Seichi na duguan ang naabutan nila doon. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng grupo ng kanyang daddy at kay Mr. Chow. Pero marahil dahil sinusundo ni ito ni Satanas patungo sa impyerno, kaya napatay ito ng daddy niya sa sarili nitong mga kamay. Seichi was immediately rescued and taken to the nearest hospital. Wala nang naabutan pa ng mga Chinese police at Interpol sa lugar na yon dahil bago pa dumating ang mga to, ay nakaalis ng grupo ng kanyang daddy because it would be a problem if the authorities cough up with them because civilians do not have the right to kill even if they are notorious criminals. Sa ngayon, si Seichi ay nagpapagaling sa ospital kung nasaan si Sergio. Samantalang ang bangkay naman ni Mr. Chow at Elias ay ni-cremate na sa China dahil walang kaanak ang kumukuha sa mga to. So only then did Seiko feel completely at ease because she knew that the nightmare they had caused in her life was finally over. Sa ngayon nagbalik si Seiko sa trabaho upang ituloy ang naudlot na summer collaboration niya sa kumpanya ng kaibigan ni Sergio na si Annabelle. Thankful din siya dahil understanding ang babae at binigyan pa siya ng chance para makasama sa pag-showcase ng kanyang mga designs.
I'm so impressed by your ability to create such unique and innovative designs. Your vision is truly inspiring. Seiko, I don't regret collaborating with you. Papuri ni Annabelle habang pinapanood ang pagrampa sa stage ng mga modelo na suot ang mga summer dress na disenyo mismo ni Seiko. Thank you so much, Annabelle, for this opportunity to showcase my skills and talents. Sagot naman ni Seiko sa babaeng katabi niya sa upuan at kapwa nanonood sa mga rumarampa. Oh, you are so humble, Seiko. You were already known in various countries before we even meet. Natatawang biro naman ni Annabelle sa narinig na compliment ay hindi maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng pisngi ni Seiko. Thank you. By the way, how is Seryo? Is he okay? Tanong ni Annabelle nang maalala ang lalaki. Naikwento kasi sa kanya ni Seiko ang nangyari sa lalaki kung kaya't hindi natuloy ang kanilang fashion show last week. He's okay. Kailangan lang niya na magpahinga para mabilis na maghilom ang sugat niya sa ulo. For now, he's still in the hospital for observations and some tests. Sagot ni Seiko. I see. Tumangut-angong wika naman ni Annabelle. Wish ko na sana gumaling na siya para matuloy na ang kasal niyo. Seiko smiled sweetly when she remembered her proposal to her boyfriend. Hanggang ngayon, naalala niya pa rin kung gaano kapulang mukha nito dahil hiyang-hiya sa kanya. Isa pa yung nagmamaktol pa rin ito sa kanya dahil inunahan niya itong mag-propose. Pero sa huli ay tinanggap din ito ang alok niyang pagpapakasal. Invited ba ako? Tanong pa ni Annabelle habang nakangiti. Of course, ani Seiko na nakangiti din. When is the wedding ba? There's no exact date yet, but hopefully, it will be this year. Hindi naman nagmamadali si Seiko at Seryo sa pagpapakasal dahil may kanya-kanya pa silang mga dapat asikasuhin tulad sa kanilang negosyo. Pinahinto ni Seryo ang construction ng building niya. Total ay magiging mag-asawa na raw sila kaya mas magiging malakas ang kanilang kumpanya kung magiging iisa. Also, since Seryo and her dad have reconciled, his plan is to hand over the management of the Reynoso Group to his son. After Seryo and Kennedy had a falling out, Ursula and her father took advantage of the old man's vulnerability. They brainwashed him and slandered Seryo so that he would entrust his shares to the Valdez. Kailalang nalaman ni Seryo mula kay Alex na unti-unti nang bumabagsak ang Reynoso Group at ang malaking shares ng kumpanya ay hawak na ng Valdez Corporation. Dahil doon, balak ni Seryo na bawiin ang shares sa mga to at muling pamahalaan ang kanilang kumpanya. At sa oras na magawa na nila ang lahat ng kanilang mga plano, ay saka sila magpapakasal. Matapos manggaling sa fashion show, dumiretso si Seiko sa hospital para puntahan ng nobyo. Pagdating niya doon, naabutan niyang nakaupo ang lalaki sa kama habang nakaharap sa laptop. Hindi ka pa magaling pero nagtatrabaho ka na kaagad. Puna ni Seiko sa nobyo sa hinalikan ito sa pisngi at nilapag ang basket na merong lamang prutas. Alanganin namang ngumiti si Seryo sa nobya dahil alam niya na pagagalitan siya nito. Binasa ko lang ang email na pinadala sa akin ni Alex. Kailangan din kasi ng pirma ko. Sagot naman ni Seryo sabay sara ng laptop at ipinatong sa side table. Huwag mong pilitin kung hindi mo pa kaya. Besides, Mr. Noriega is trustworthy, so leave your company to him for now. Nakasimangot namang sagot ni Seiko habang nagbabalat ng apple. Don't worry baby, hindi ko naman pinipilit ang sarili kong magtrabaho. And you're right, Alex is trustworthy, so I plan to promote him as a chief operating officer once I get the company shares back from the Valdez. Ani Seryo, really? That's good. Mr. Noriega deserves that position because you have proven how dedicated he is to his job after all these years. Sagot naman ni Seiko sa kanaupo sa gilid ng kama habang hawak ang platitong may lamang mansanas. Masaya si Seiko para kay Mr. Noriega dahil nasaksihan din niya kung gaano to katapat kay Seryo sa kabila ng lahat ng problema. Ito lang ang taong tanging hindi nang iwan kay Seryo bukod sa kaibigan nitong si Doc Victor at Kiel. Wala na rin siyang balita kay Kiel. Simula nung huli nilang pagkikita pero ayon kay Seryo ay nasa abroad ito para sa business. By the way, how is your day? Pagod ka ba? Masuyong tanong ni Seryo sa kahinapit sa bewang ang nobya. Isang araw pa lang na hindi kita nakikita pero sobrang miss na kita. Dagdag pa nito sa kaginawaran si Seiko ng mainit na halik sa labi.
Binitawan ni Seiko ang hawak na platito at nangunyapit sa batok ng nobyo. Nagpalitan ng mainit na halik ang dalawa na para bang kay tagal nilang hindi nagkita. At makalipas ng 1 minuto ay nagbitiw ang mga to, nakapahabol-habol ang hininga. I really miss you, baby. Anas ni Seryo sa punong tenga ni Seiko. Hindi na ako makapaghintay na maikasal tayong dalawa. Niyakap ni Seryo ang nobya ng mahigpit na para bang ayaw itong pakawalan pa. Gustong-gusto niyang maikasal kay Seiko at makasama ito at ang kanilang mga anak sa isang bubong. Yun bang gigising at matutulog siyang katabi ang mga to sa kama. Pero syempre, dahil lalaki siya, hindi siya makukontentong si Seiko ang nag-propose sa kanya. In fact, naghahanda na siya ng surprise party para sa babae at invited ang kanilang pamilya. Nag-invite na rin siya ng media dahil gusto niyang i-announce sa buong mundo na si Seiko ang babaeng mapapangasawa niya. Their relationship will no longer be a secret and instead he will brag to the whole world that she's the only woman he loves the most. Sa wakas ay pinayagan na rin si Seryo ni Victor na makauwi at sa bahay na tuluyang magpagaling. However, Victor strictly instructed him not to force himself to work or do anything strenuous and to continue taking the medication. Masayang-masaya si Kisuke at Kiyomi nang sa wakas ay makita nilang kanilang daddy na matagal nilang hindi nakasama. Pero dahil bawal pa kay Seryo, ang magkikilos ay kinausap niyang mga anak na sa oras na magaling na siya ay saka sila maglalaro. Naintindihan naman kaagad ng dalawang paslit ng kalagayan ng kanilang daddy at nangakong mga to na hindi kukulitin ng ama at magpapakabait. I miss you po, daddy. Yumakap pa si Kiyomi pagkasabi nun sa kanyang daddy. Napangiti naman si Seiko nang marinig yon. Habang pinanunood ang mga to, mukhang mamas boy ang anak nilang babae. Si Keisuke naman ay tila nahihiyang lumapit sa kanyang daddy at nakatayo lang ito sa isang tabi. Kaya nang mapansin ni Sir yung anak ay tinawag niya ito at inakbayan. How about you, baby? Don't you miss daddy? Malambing na tanong ni Seryo sa anak. I miss you po, daddy. Nakayuko si Keisuke na sabihin niyo na para bang hiyang-hiya. Napangiti si Seryo pagkarinig nun mula sa anak. I miss you too, baby. Promise po, daddy, magpapakabait po ako. Dagdag pa ni Keisuke. Saka yumakap sa ama. Me too, daddy. I'll be a good girl. Segunda naman ni Kiyomi. Mahigpit naman na niyakap ni Seryo ang mga anak at saka malambing na sinabing, Daddy also promised that when daddy is okay, we will play, okay? Yay! Tumatalon sa tuwang bulalas ni Kiyomi. Okay po, daddy. Sagot naman ni Keisuke. Samantala, dahil nagpasya na rin si Seiko na makipag-ayos kay Kennedy, pansamantala ay doon na muna sila maninirahan ng kanyang mga anak sa mansyon. She wanted to personally take care of Seryo and make sure he didn't have to work while he was recovering because she knew he was itching to get back to work. Tuwang-tuwa naman si Lola Soledad nang malaman ang kanyang desisyon, kaya ang nanghina itong katawan at aura noon ay tila ba muling naging malakas at masigla. Nang mga sumunod na araw, isang tawag ang natanggap ni Seryo mula kay Alex at binalita na meron ng ilang mga shareholders sa Reynoso Group ang gustong magbenta ng shares sa kanya. Upang makuhang muli ang pamamahala sa Reynoso Group, kailangan ni Seryo mahigitan ng shares ng Valdez Corporation sa kanilang kumpanya. Sa ngayon, ang mga Valdez ay meron ng 41% shares, 35% shares naman sa kanyang daddy at 24% shares naman para sa mga shareholders ng Reynoso Group. Seryo's plan is to convince some shareholders and buy out their shares. In return, he will give them shares from Grayson Construction, which he owns. He currently owns 39% of the shares. But that's not enough for him to regain control of the Reynoso Group of companies. Sino-sino na nagbenta sa atin ng mga shares? Tanong ni Seryo sa kabilang linya. Si Mr. Hemsworth, Mrs. Andrade at Mr. Fugisawa, si Mr. Di Guzman, si Mrs. Lim, at si Mr. Fuentes, si Miss Fontabella at Mr. C. Sagot naman ni Alex. Okay, keep up the good work, Mr. Noriega. Ani Seryo. Hindi niya pa sinasabi sa kanyang sekretary na balak niya itong gawing COO sa oras na muli niyang makuha ang Reynoso Group. Thank you, Sir Seryo. By the way, kamustang pinasikaso ko sa'yo? Tanong pa niya na ang tinutukoy ay ang surprise engagement party para kay Seiko. Right now, the venue is being set up, Sir Seryo. I have also spoken to the master chef who you want to handle the catering.
I have also made appointments with the media for coverage. Paliwanag ni Alex sa kanyang boss. How about the guest list and invitation letter? Make sure na makakapuntang lahat. I'm already doing it, Sir Sergio. I sent them invitation letters one by one. Okay, very good. Pinatay na ni Sergio ang tawag nang makitang pumasok na si Seiko sa loob ng kwarto. Galing ito sa kwarto ng kanilang mga anak upang i-check kung tulog ng mga to. Tulog ng mga bata? Tanong ni Sergio nang lapitan siya ng nobya. Iyap, maikli namang sagot ni Seiko. Sa narinig ay pilong napangiti si Sergio saka lumapit sa babae at niyakap to sa likuran. I really miss you, baby. Anas ni Sergio sa punong tenga nito. Sergio hot breath sent a tingling sensation through Seiko's entire body. At that moment, she felt as if she was on fire even though she was only wearing a thin nighties. Sergio, mahinang usal naman ni Seiko na maramdaman na naging malikot ang mga kamay nitong nakayapos sa kanya. He gently caressed her neck, arms, breast and stomach with his warm hands as if teasing her. Matagal ko nang hinihintay na maangkin ka, baby. Muling wika ni Sergio sa babae sa namamaos na tinig. I want to make love to you now. Napakagatlabi si Seiko sa narinig. Hindi siya magpapaka-ipokrita. Aaminin niya matagal na rin niyang hinahanap-hanap ang pag-angkin sa kanya ng lalaki. Pero, hindi ka pa magaling. Baka mapano ka. Shh! Putol ni Sergio sa sinasabi ng nobya saka hinawakan ito sa magkabilang balikat at pilit iniharap sa kanya. Napakislot pa si Seiko nang maramdaman ng matigas na pagkalalaki ni Sergio na tumatama sa kanyang puson. Now that I'm with you, I can't hold myself back anymore. I want to make love to you now. Himig nagmamakaawang boss ni Sergio ng mga sandaling iyon, kaya naman tuloy na rin nagpatangay si Seiko sa panunukso. Marahan siyang tumango sa nobyo kaya naman mabilis pa sa hangin siya nitong kinarga at inihiga sa malambot na king-size bed. Mabilis at may pagmamadali ang bawat kilos ni Sergio at Seiko na para bang may hinahabol sila na kung ano. Their every move was passionate as if it was the first time they had been made love. Sabik na sabik ang magkasintahan sa isa't isa na kaya hindi na nila namalayan pa kung ilang ulit silang nagniig. Bastang tanging natatandaan lang nila ay ang malakas na tibok ng kanilang mga puso na kapwa sinisigaw ang isa't isa. Kinabukasan, isang email ang natanggap ni Sergio mula sa isang anonymous sender. Nakalagay sa email ang lahat ng ebidensya sa kahayupang ginawa noon ni Ursula at ng daddy nito sa kanilang pamilya. Lumalabas na isang droga ang binili ni Ursula mula sa Research Institute sa China na siyang naging dahilan kung bakit namatay ang kanyang mommy. Kalakip ng email na yon ang isang video na kung saan kausap ni Ursula si Mr. Chow tungkol sa pagpaplanong lasunin ng kanyang mommy at pag-angkin sa Reynoso Group. Ilang taon na naghahanap si Sergio ng matibay na ebidensya na magtuturo sa mag-ama. Pero kahit na gaano pa kagaling ang detective na kinuha niya, ay wala pa ring mahanap na butas sa Valdez family. Mukhang pinagplanuhan ng mabuti ng mga to ang lahat at mga ebidensyang magtuturo sa mga to ay sinira na. Kaya kung sino man ang nagpadala nito sa kanya ay sobra siyang nagpapasalamat dahil sa wakas, ang mananagot na ang mga ito sa kanya. Matapos makitang mga yun ay kaagad na tinawagan ni Sergio si Alex at sinabing, "Call the police and send an arrest warrant to the Valdez family."